ating kasarinlan. Thank you. Magandang tanghali po, Bishop Efraim Tendero, representing also the Philippine Council of Evangelical Churches at ang aming pong simbahan ng Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines. Natatanong natin bakit kami sumali dito sa Clergy and Citizens for Good Governance. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na ang pamahalaan ay itinalaga ng Diyos. All government authorities are instituted by God. Pero hindi ibig sabihin ay wala na silang accountability. Unang-unang accountability nila ay sa Diyos na nagtatag sa kanila. Pangalawang accountability nila ay sa taong bayan na naghalal sa kanila. At maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na ang pamahalaan ay natatag para supilin ang katiwalian at kamalian at promote what is good. Sa pag-usaping ito, nakita natin na yung ating budget allocation ay parang pumapabor na gagamitin sa pangangampanya dahil election year na ngayon gagamitin sa pangangampanya. Bakit sa halip na yung mga ahensya ng gobyerno na mga naitalaga ang magbibigay ng ayuda ay pupunta kay kandidatong congressman o kay kandidatong mayor. So, ibig sabihin ay self-serving. Pangalawa, ang ating tanong, tama nga, tinutulungan natin yung ating mga kababayan na kapos ng kanilang pagkita, pero magkano naman, meron bang accountability rin and transparency na yung budget na nakalaan ay mapupunta talaga or merong una, posibleng merong tinatawag nating ghost recipient na wala naman talaga or kung meron man tumanggap ay ilang porsyento lamang ang kanilang natanggap. Magkano ang naging kanilang komisyon? Yung iba ay komisyon ang tawag, yung iba ay SOP. So, napansin natin na dito nga ay kinakailangan ng magkaroon ng paglilinaw at panagutin ang ating pamahalaan, una sa Diyos at pangalawa sa taong bayan na naghalal sa kanila. Doon sa Romans 13, maliwanag na ang pamahalaan ay tinawag na lingkod ng Diyos, ministers of God in governance. Sa pamamahala ng ating mga taxes, paano nila ito ipinamamahagi? Paano nila ito isinasakatuparan? Kaya panahon na upang ang taong bayan ay magtanong ano ang dapat na gawin. At hindi pwedeng sasabihin parang ganito na lang tuwing 3 taon na may nangyayaring eleksyon tapos ano naman, pahirap na pahirap ang maraming mga kababayang Pilipino at ang ilang mga nasa pamamahala ang nagpapasasa sa kayamanan ng bayan. Kaya yun po ang ating panawagan. Tayo ay humiling na magkaroon ng accountability, transparency, at panagutin ang dapat panagot. Ang General Appropriations Act po o yung panukalang pondo for 2025 ay hindi naman po nakikitaan ng kahit anong irregularidad. Yun po ang sabi ng ating presidente and the rest of the administration. So since nakita po natin na mayroon po mga blanco doon, ano po ang possibility na pag naisa publiko po ba ito, ano pong possibility na malaki po ang maaaring possibility na mapolitika po ba ang pondo ng bayan or yes ma'am? Actually, yung mahalagang usapin po, linawin po natin itong mga blanco tungkol sa budget. No? 2 dokumento po yung pinag-uusapan natin dito. Isa ay yung Bicameral Committee Report at isa ay yung GAA na pinirmahan ng Pangulo. At ito yung makikita natin sa DBM website. Yung nasa DBM website, wala pong blanco. Ang may mga blanco po ay itong Bicameral Conference Committee Report. Bakit po ito issue? Kasi ang function ng Bicameral Committee ay i-reconcile na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Ngayon, kung may blanco yan, pero yung final na dokumentong pinirmahan ng Presidente ay walang blanco, ang tanong, sino
yung nagpuno ng blanco. So kahapon binanggit ni Congresswoman Stella Kimbo na technical staff ang nagpuno ng blanco na to. Malinaw na malinaw po, may omnibus provision dito sa bicameral committee report na sinasabi na ang technical staff, ang function lang nila ay ayusin ang mga clerical errors. Ang pag-fill in ng blanco ay hindi clerical error. Bahagi po yan ng function ng legislative process. So kung technical staff ang nag-fill in nito ay violation po to ng mandato ng Kongreso na dapat sila ang nagpa-finalize ng budget. At ito po ay legitimate na issue tungkol sa ating budget and legislative process. No? At dahil dito, nagre-raise pa rin ang issue kung valid nga ba ang pinirmahang budget ng Pangulo kung yung mga blanco ang bumuo ng budget ay mga technical staff. So yun po yung valid na question doon. Ang pangalawang importante pong tanong na kailangan tinututukan natin ay itong usapin kung gaano ba nakakulang ang transparency ng bicameral committee. Dahil yung mga report na ganito ay nakikita lamang natin kung may congressman na magre-raise ng issue. Pero tayong taong bayan, hindi natin nakikita yung mga report na to. Hindi natin napapakinggan yung deliberation. Hindi natin alam kung sino yung kasali. Hindi natin alam kung paano nagagawa ang final decisions na to. Wala tayong nakikitang minutes of a meeting. So tingin ko po, bahagi ng responsibilidad natin bilang mamamayan ay yung panawagan na itong Kongreso ay magkaroon na ng konsensya at gawing mas transparent yung proseso nila sa pagpa-finalize ng batas at itong bicameral conference committee ay mas maging accountable sa taong bayan. Siguro po si Justice Carpio makakapagpaliwanag tungkol sa mga legal na issues na maaaring i-raise tungkol sa usapin na ito. Yeah, thank you. Yung tama yung sinabi ni Professor Shelo na there are two documents involved here. Yung enrolled bill na pinirmahan ni President Marcos Jr. at saka yung BICAM report which is considered an internal document of Congress. Yung BICAM report ay may mga blanks tsaka pinil up ng staff. No? So it's a question, may authority ba yung staff? Mukhang wala dahil clerical errors lang dapat. Pero merong doctrine which the Supreme Court has stated several times na yung enrolled bill, the moment enrolled bill na yan, they will not inquire beyond the enrolled bill. Pag may mga mali within the internal deliberations of Congress, that will not affect the validity of the enrolled bill. Unless it goes into the constitutionality. Katulad niyang, if there is a law na saying na people are exempt from tax, dapat under the Constitution, majority of all members of the Congress must approve. Pag kulang yung number na yun, pwede i-question yun kahit na may enrolled bill. So, yung si President Marcos naman, wala namang, he cannot be questioned for signing dahil ang dumating sa kanya na dokumento, kompleto. This is a shortcoming of the House and the Senate. Dapat sila, they should answer for this. Bakit bilyon-bilyon pesos binibigay lang nila sa staff nila? Anong klaseng trabaho yon? They should be more careful, no? So, dapat we will ask Congress what happened here. Bakit may blanco at saka yung mga clerk staff lang ninyong ang nag-fill up ng mga blanks. So, that's the issue now, no? Thank you.